gusto ay pwedeng gawin, di ba? Kung ayaw, maraming dahilan at maraming sinisisi. So, inahamon ko ngayon si Senate President Escudero na, come on! Alam nyo, mas masakit pa ang maiwanan ng boyfriend o girlfriend kesa ma-impeach ka ng House of Representatives. Thank you, thank you. Come on, come on! Senate President Escudero, come on, come on! Parang nanonood ako na, come on, come on, come on! Oh, meron pa siyang alam na pa, come on, come on. Articles of impeachment are transmitted by the House. At mangyari yan kahapon, the trial in the Senate shall proceed forthwith. Ibig sabihin, sinasabi ng konstitusyon, pag na-transfer na sa inyong articles of impeachment, kaagad kayong mag-trial. Walang sinabing immediately ang saligang batas. Ang sinabi ng saligang batas ay shall forthwith proceed with trial. Buwelta pa ni Escudero, bakit sila mamadaliin gayong nagtagal sa Kamara ang impeachment complete? Mahigit 2 buwan, hindi finorward ng Secretary General ang impeachment complaint sa tanggapan ng Speaker. At ba nyo kami minamadaling gumalaw ng ilang oras? Siguro naman... No, mga komunista yun! Minamadali kang gumalaw! Galaw ka kasi! Galaw, 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 galaw! Ito mga makakaliwang grupo. Gustong pagalawin si ganyan parang kontroladong mga puppet. Sila nag-adjourn ng hindi tinatalakay ang impeachment. Paliwanag ni Escudero, sinusuri pa ng Senate Secretary ang mga dokumento at pirma ng mga kongresista sa impeachment complaint. Bawal kasi ang e-signatures. Kailangan ring baguhin ang mga patakaran bago ang paglilitis. Tingin naman ni election lawyer Romulo Macalintal, kailangan matapos ang impeachment trial bago ang adjournment ng 19th Congress sa June 13 dahil hindi ito pwedeng ituloy ng 20th Congress. Oh, si ano po yan? Si Romulo Macalintal, sabi po niya, hindi pwedeng ituloy. Pero sagot ni Escudero, maaaring tumawid sa 20th Congress ang paglilitis dahil posibleng hindi ito matapos ngayong 19th Congress. At wala rin namang limit o deadline ng impeachment trial. Ito rin ang pananaw ng ibang eksperto. Hindi naman ito legislative function eh. Ganun ho kasi ang rule pag yung mga unenacted bills, edi i-refile ulit. Pero ito kasi hindi naman bill eh. Ito ay isang kaso. Kagaya din ng pag nag-retire yung judge o nawala, yung papalit, titignan lang yung records. Kung nagsimula na, he will pick it up from there. Hindi ka na pwedeng mag-refile ng panibagong kaso kasi kahit na iyan pa rin ang kasong andoon, para bang panibagong kaso yan, parang refiling ang mangyayari. Ang mangyayari po, Tony Romy Mac, mababaliwala, back to zero kung gano'n na mangyayari, kung hindi nila matatapos sa back Congress to zero yan, no? Babalik sa parang baliwala yan. Kaya nagtataka naman ako bakit sasabihin nila na hihintahin pa ng panibagong at saka panibagong Senado. Alam mo, sabi rin ng Korte Suprema, yung mga bagong senador na yan na darating, they are not bound by the acts and deliberations of the old Senate. Ang ibig sabihin, kung halimbawa si Senator A, bagong elect si Senator A, pwede siya mag-object. Wala akong pakialam dyan, kailangan panibago natin talakayin yan. Hindi po pwede yan kasi wala namang kami rito noong mangyari yan eh. So, hindi sila, they are not bound, hindi gapos ang kanilang sarili para tanggapin ang anumang nanodoon. Lahat yan magiging parang bago. Dahil sa bagong Senado yan, kaya bagong patakaran. So Attorney Mac, paano to? Nanindigan ang Senado sa Senate President Chis Escudero na sahun yun na daw nila. Yung tanong yan, at Christian, pwede yan, ito. Ang pakinggan po ninyo ito po si Attorney Rene, narinig natin kanina, sinabi niya na hindi pwedeng ipasa. Nasa 20th Congress kung tatanggapin, kung hindi tinanggap, walang magagawa. Ito po, pakinggan po natin. Possible na start po nito, kung hindi siya kayanin na within 19th Congress, pwede po bang tumulay sa 20th Congress? O masusunod na siya? Yeah po, Victoria, napagandang tanong yan. At Christian, pwede bang tumulay sa new Congress after this Congress? Ang ating magiging batayan po dyan ay isang desisyon ng Korte Suprema
na kanilang na-desisyonan in 2008, the case of Garciliano versus House of Representatives. Case of Garciliano versus House of the Representatives. Pakinggan po ninyo ito mga kareaksyon. Kung ito ba ay reasonable na hindi pwedeng tumuloy ang impeachment from 19th to 20th Congress, makinig po tayo. Ano ang sabi ng Korte Suprema po rito? While it is true, Congress is a continuing body as an institution. Yan po ay nasa ligang batas natin. But all other matters or proceedings or investigation shall terminate or expire upon the adjournment of that Congress. So kung may halalan po tayo sa darating na May 2025, it's an entirely new Congress, not the old Congress. And it might create a question, a constitutional issue. Pwede bang balikan ito? Normally, hindi na po eh. Kasi that was the old Congress. New Congress na po ito. May mga bagong senador. Alangan naman kung sasabihin ng tao na gusto nilang huhukayin yung lolo mo at itapon yung katawan sa West Philippine Sea. Sasabihin niya gusto niyang patayin ang Pangulo at ang First Lady na ang aking magulang at gusto niyang patayin ang Speaker. Ba't naman nagugulat ang tao na pipirma ako dyan? Now bistado at booking ka na. So ibig sabihin, yung impeachment pala na ito, nag-uugat pala doon sa sinabi ni VP Sara na huhukayin at itatapon sa West Philippine Sea. At yung sinabi na kung papatayin si VP ay may nakausap na si VP Sara na ipatumba yung tatay at nanay mo. So ibig sabihin, yung mga ginagawa nila Franz Castro, Larissa Ontiveros at ng Quadcom, ibig sabihin nag-uugat ito sa personal na galit ninyo doon sa sinabi. Hindi pala doon sa talagang kagustuhan nila Franz Castro ng Makabayan Black. Lumalabas tuloy na parang kayo din pala ang nag-utos kila Franz Castro at nung mga sila De Lima na gawin ang bagay na ito para hindi halatado na kayo talaga ang nasa likod nito. Kasi the mere fact na ikaw ang unang pumirma ay hindi totoong sila Franz Castro ang nasa likod nito. Kayo talaga, may plano pala kayo talaga noong una pa. Dahil sa galit ninyo doon sa sinabi ni VP, I guess hindi lang dito nag-umpisa eh. Noong sinabi pa ni nanay mo na bad shot na si VP sa kanya, doon na talaga naghahanap na kayo. And I'm very sure na ito po ay hindi lang isolated na reason. Ito po talaga ay usaping Amerika. Alam na namin eh. Kasi hindi pwede sa Amerika, ayaw nila, lalo na itong si Biden. Nasa ampulan kasi nung panahon ni PRRD. So ayaw na nila na makabalik pa ang isang Duterte ulit. Dahil taliwas dun sa sinabi ng tatay mo na nag-usap kayo pero hindi daw niya alam na ikaw daw ang unang pumirma. Hindi ba't ito yung sinabi mo noon? The president is my father. I support him in whatever he says and whatever he hopes to achieve. Magaling kang Sandro Marcos ka. Baka gusto mong balikan natin ang history. Nung panahon ni Cory, panahon ni Ramos, hindi sumang-ayon yung mga yan doon sa pagtangkar sa kagustuhan ng pamilya ninyo na ilibing ang lolo mo sa libingan ng mga bayani. Kanya-kanyang termino yan eh. At nung pagdating ni former President Joseph Estrada ay nagtangka naman siya na sige, pwede natin ilibing yan. Pero later on, natakot din at kinancel. Kumbaga naduwag. Nung panahon ni Pinoy, ayan, ng anak ni Cory, hindi niya talaga pinayagan yan. Alam naman natin eh. Siyempre, dilawan yung mga yan eh. Pero nung panahon ni Tatay Digong, ito ang tandaan mo. Sa panahon ng kampanya, ng debate, pati na rin sa kanyang pagkapanalo, sa halalan, ay paulit-ulit na iginit niya na ang kanyang plano para sa pagpapalibing sa mga labi ng lolo mo.
hindi siya nag-fail na tuparin ang kanyang pangako.